Psalms 105, 1-3. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos sa lahat, kami po ay sama-sama nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na to dahil Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katapatan at kabutihan. Panginoon, kami po ay lumilapit sa iyo na nagpapakumbaba. Hinihingi po namin na linisin mo ang aming puso upang kami ay maging karapat-dapat sa pagtawag sa iyo, aming Ama at Panginoon. Sa aming midweek service pong ito, hinihiling namin na buksan po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang mga salita mo na dadalhin ng aming pastor. Nawa po ang mga salita mo ito ay hindi lang tumimo sa aming puso at isipan, kundi ito po ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay at maging pagpapala din po kami sa iba. Hinihiling po namin na samahan mo po kami at ipadamo mo sa amin ang presensya ng iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming matapat na kaibigan at tagapagligtas. Amen. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri at pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Muli pa, katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri at pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman.
Arsenal Church. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang Diyos nahin ang batayang talata ng ating mensahe ngayong gabi mula sa unang Pedro, kabanatang 5, talatang 7. Ang sabi sa Pinoy version ay ganito: ibigay niyo sa Kanya ang lahat ng mga pinoproblema niyo kasi concerned siya sa inyo. At sa isang salin pa ng Tagalog, ganito naman ang sinabi: ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Masarap malaman at maranasan na may Diyos tayong nagmamalasakit sa atin at maaari nating ipagkatiwala sa Kanya ang mga alalahanin, ang mga pinoproblema natin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Ang payo ni Pedro ay ipagkatiwala natin sa Diyos, sa Kanyang pamamahala, sa Kanyang gabay, ang mga alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. May nabasa nga ako na ang pananampalataya daw ay tulad ng ilalagay mo ang iyong buong sarili sa iyong upuan o sa isang upuan na kung saan marahil ay ginagawa mo ngayon at nandoon ang pagtitiwala mo na makakaya ka ng upuan yan. Yan ang pagtitiwala. Yan ang pananampalataya. Ganon din sa Panginoon. Inilalagay natin sa Kanya ang ating buong buhay kasama ng ating mga alalahanin, ating mga pasanin, na may pag-asa na kaya niya tayong alalayan at iligtas. Hinihingi natin ang Kanyang tulong, lakas, upang mapaglabanan natin ang mga ito. Ang Kanyang karunungan, upang tayo'y gabayan niya. Nang sa gayon, magawa natin ang Kanyang kalooban at mapasa atin ang Kanyang kapayapaan. Ang mga alalahanin natin kung minsan sa buhay ay pinapalaki o nagpapabigat ng ating mga problema. Lumalaki at bumibigat ang mga ito na parang halimaw na kumakain sa atin sa sobrang pag-aalala, sa sobrang pagkabalisa. Kung minsan ay para itong nagpaparelisa, napaparalyze tayo, di tayo makagalaw. O kaya parang may nakabara sa ating paghinga, nahihirapan tayong huminga. O kaya hindi tayo makatulog sapagkat nag-aalala tayo. Ang alalahanin ay mga isipang masama na maaaring mangyaring dumating sa hinaharap. Nahati, naguguluhan ang ating isipan sa masamang bagay na wala namang katiyakan na nangyayari o mangyayari. Ngunit dahil sa pagkabalisa, sa pag-aalala, ay naguguluhan tayo. Nagbubunga ito ng takot, ng alinlangan, ng kalungkutan, maging ng karamdaman, pisikal, mental, emotional. Kaya kailangan natin itong harapin at
pagtagumpayan. Sabi ni Pablo sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang panlaban natin sa pagkabalisa o pag-aalala, ayon kay Pablo, ay panalangin ng pasasalamat na makakahingi tayo sa Panginoon ng lahat ng kailangan natin. Sabi pa niya sa Pilipos 4:11, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang magpasalamat sa anumang kahilingan na hindi pa sinasagot o di natin alam kung sasagutin ay pagtitiwala na sa Diyos na mabuti at may malasakit. At ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa atin na nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ito ang mag-iingat sa ating puso at isip na mananatiling nakafocus. Meron tayong mindful tayo sa mga nangyayari. Meron tayong presence of mind. Sabi nga, reasonable tayo sa ating mga ginagawa. Dahil dito sa ating pakikipag-isa kay Kristo na siyang nagbibigay sa atin ng payapang puso na di tulad sa mundo. May dalawang pintor na gumuhit ng kanilang larawan na nagpapakita daw ng kapayapaan. Una, gumuhit siya ng isang tahimik at nakabukod na lawa sa likuran ng malayong at mataas na mga bundok. It was very serene and peaceful ang tagpong iyon. Ngunit ang ikalawang pintor naman ay gumuhit ng isang dumadagundong na talon na ang tubig ay rumaragasa sa kanyang pagbagsak. At sa may ibaba ng talon na yon, kung saan bumabagsak ang tubig, ay mayroong isang puno na halos yumuyuko sa ibabaw ng mga bula mula sa talon. At ang isang sanga nito ay may nakadapong ibon na halos basa dahil sa mga tilamsik ng tubig mula sa talon at nakamasid sa kanyang paligid ang ibon na ito. Ang una ay gumuhit ng walang pag-agos ang lawa, walang paggalaw, walang pagtigil o isang pagtigil. Samantalang ikalawang pintor ay gumuhit ng pagpapatuloy, hindi pagtigil ng gawain. Hindi malaya sa mga panganib o kaguluhan ng paligid. Hindi pagsuko sa kalagayan. Hindi kaligtasan sa pangailangan. Ngunit namamahinga, naghihintay at magpapatuloy ang isang ibon sa kanyang gawain. Ganito ang kapayapaan binibigay ng Diyos sa atin. Kahit na sa panahon na tayo dumadaan sa krisis, sa mga panganib, kaguluhan, kabagabagan, pasanin, o mayroon tayong suliranin, may mga pananagutan sa araw-araw, o dumarating ang kalungkutan, mayroon tayong nananatili at lubos na kapayapaan at kaaliwan at kalakasan mula sa Diyos na nagmamalasakit sa atin kung tayo nagtitiwala sa Kanya. Salamat sa Diyos sa Kanyang nananatiling malasakit sa atin. Nasabi sa Awit 29 verse 11, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa Kanyang bayan
at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Isa pong pagpapala, ang kapayapaan ng Diyos. Sabi naman ni Isaiah sa Isaiah 26, 3 and 4, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh, magpakilanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh, ang ating walang hanggang kaoblihan at laging nagmamalasakit sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Panalangin para sa mga kahilingan ng ating kapatiran. Samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami sa iyo, dakilang Diyos, na nagmamalasakit sa amin nang gayon na lamang. Salamat sa inyong concern at mailalapit namin sa inyo ang mga alalahanin, ang mga problema na hinaharap ng mga kapatid namin, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng katugunan, ng kapahingahan, O Diyos. Dalangin namin ang kapatid na Sheila Faye Vinuya na dumadaan sa patuloy na treatment sa kanyang cancer. Bigyan po ninyo ng karunungan ng mga manggagamot na nagsasagawa ng treatment na ito para sa kanya. At patuloy siyang lumakas sa mga treatment na ito. Palakasin din po ninyo ang kanyang loob, sampol ang kanyang buong sambahayan. Dalangin ko po si Aga Silvestre na meron siyang kidney stones. Nawa ay sa madaling panahon, ito po ay maalis sa kanyang kidneys at hindi na ito makaapekto sa kanyang buhay. Dalangin ko si Ron Matthew Reyes, pagalingin niyo po sa chickenpox. Maglaho na ang anumang bakterya na dala nito at lubusan ng luminis, gumaling si Ron Matthew. Dalangin ko rin po, Panginoon, si Henry Tenedero na sumailalim sa isang operation. Nilagyan siya ng pacemaker sa patuloy niyang recovery sa mga oras na ito, sa mga araw na darating. Dalangin ko si Eileen Yap na daraan sa isang total hysterectomy. Ihanda po ninyo siya physically sa pagdadaanan ito at maisagawa ito ng matagumpay. Patuloy na kagalingan ni Seki sa kanyang blood infection. Ganon din ang kagalingan ni kapatid na Ernie Leongson, ng kapatid na Linda Leongson. Nawa, Panginoon, ay ipagkaloob po ninyo na mabigyan lunas ng mga manggagamot na tumitingin sa kanila, ang kanilang karamdaman. Dalangin namin si Ate Julie Santos na naghahanda para sa isang gallbladder operation. Bigyan po ninyo siya ng kapanatagan, ng kalusugan din para sa paghahanda na gagawing gallbladder operation sa kanya. Patuloy na kalakasan po ni Ate Raquel. Sa kasalukuyan siya po ay nasa paggamutan sa ospital. Dalangin po namin, Panginoon, ang paglapat ng inyong mga kamay sa kanyang lupang katawan, O Diyos, sa kanyang binti na dumaan sa isang ultrasound, O Diyos. Nawa po, loobin nyo na makabalik na siya'y makalakad muli
at lumakas. At sa kasulukuyan pa nga ay dumadaan siya sa dialysis. Panginoon, ikaw ang kanyang sandigan, ikaw ang kanyang kalusugan at kalakasan sa lahat ng panahon. O Diyos, dalangin namin ang kaaliwan po ninyo sa mga pamilya ng mga kapatid naming namatayan, katulad ng pagkamatay ng tatay ni Ronnie Barde at ng pagkamatay, Panginoon, ni Amor Victor Diaz. Nawa ang kaaliwan po ninyo, ang kalakasan ninyo, ang kapayapaan ninyo ay maranasan nila sa gitna ng ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Tumatag sila sa pagsasama-sama bilang pamilya at maharap nila, Panginoon, matanggap nila ang pangyayaring ito. Kapag patuloy sila na mayroong katatagan sa buhay bilang pamilya, sa kanilang mga gawaing magpapatuloy magkatapos na ngayon ay wala na ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po sa kaaliwan at kalakasan na magmumula sa inyo. Panginoon, dalangin namin ang patuloy na ministeryo ng Iglesia sa mga pag-aaral ng iyong salita, sa pag-abot sa mga bata, sa mga ministeryong ipinagkatiwala po ninyo sa amin upang magpatuloy ng pagsamba, ng paghatid dito via online worship, katulad ng prayer meeting na ito. Kung meron ngayon sa mga oras na ito na mga nanonood, sila man po ay may karamdaman din, dalangin namin, Panginoon, ang paghipo po ninyo sa kanilang buhay, pagpapagaling sa kanilang karamdaman, pagtugon sa kanilang mga pangailangan, panunumbalik ng magandang pagsasama sa loob ng tahanan ng mga pamilya. Panginoon, ipagkaloob mo rin po ang mga hanap buhay doon sa mga nangangailangan. Makatagpo sila ng isang gawain na ito ay magpapayaman pa ng kanilang pagkakilala sa iyo. Mga trabaho at anumang negosyo na bubuksan po ninyo para sa mga kapatid. Salamat po. Dalangin namin ang aming bayan, nawa, Panginoon, ay lumakat ito sa iyong daan ng katuwiran sa lahat ng panahon. Kahit sa panahon na dumadaan ito sa pagsubok, sa pagpapadalisay ng isang tapat at totoong paglilingkod ng aming mga lingkod bayan. Naway maging mga huwaran at halimbawa, modelo ng pamumuhay sa katuwiran niyo, Panginoon, sa katotohanan niyo. Pagpalain niyo ang aming bansa sa lahat ng panahon. Sa iyo namin pinagtitiwala ang lahat ng aming mga pinuno, Panginoon, simula sa aming Pangulo, sa mga naglilingkod bilang mga congressman, senador, mga local government officials, mga public servants, O Diyos, mga lingkod bayan, naway ang pamamahala niyo ay sumakanila upang isagawa ang nararapat, ang mabuti, ang matuwid sa lahat ng panahon. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Amen. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya. At ipagkaloob nawa sa inyo ang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.